So, hello, no, ngayon, no, ang usapan nito tungkol sa um, parents and anak. So, alam nyo ba, no, na halimbawa ngayon, ikaw ay isang Kristiyano na namumuhay sa kalooban ng Diyos. Siyempre, ang pakikinggan mo ng mga advices, kung ano yung sinasabi ng Biblia, di ba? Yung mga aral at turo, yun yung mga aral at turo na nagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Di ba? So dito tayo makinig. Kasi nga, ito ay espiritu ng Diyos, salita ng Diyos na nagbibigay buhay kung ating susundin, di ba? Kung makinig tayo or Kristiyano tayo. So, alam nyo ba na may opposite dito? Gusto kong malaman ninyo na kung kayo ay makinig sa mga advices ng mundong ito, mamamatay kayo, malalaglag kayo, tatahak kayo kung saan tinatahak ng karamihan patungo sa kaparusahan. Ganyan ang mundong ito. Ang buhay. Ang mundong ito, alipin na ni Satanas. Si Satanas, tinutwist niya ang katotohanan at mayroon siyang mga salita or message or mga advices na binibigay niya sa bawat tao. Hindi ito nakakatulong, kundi isa itong rebellious. Kung napapansin nyo, sa pangaral ko, dalawang uri lang talaga yung sinasabi ko. Langit at saka impyerno. Kasi nga gusto ko ang bawat tao magkaroon na ng takot sa Panginoon at matakot tayo sa impyerno. Kasi yan ang patutunguhan ng bawat tao, sumusuway at hindi susunod sa Panginoon. So ngayon balik tayo patungkol sa rebellious. Dito sa mundong ito, alam nyo ba no, na ang kasulatan, ang salita ng Panginoon, nag-utos sa atin, di ba? Sa panahon noon, mayroong 10 commandments na binigay ng Panginoon kay Moises. Sa panahon ni Kristo, may 3 or 2 utos lamang ang binigay ng Panginoon na dapat nating sundin. Isa lamang dito ang hindi natin nasusunod, lahat hindi na natin nasusunod. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, isip, kaluluwa at lakas. 4 yan. Pangalawang utos niya. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan yung pangalawang utos ng Panginoon na binibitawan niya na dapat nating gawin sa ating kapwa. So kung iisipin, 2 lang talaga ito. Idagdag natin ang pangatlo. Honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong magulang. Dito sa mundong ito, may advice ang mundong ito na siyang nagpapahamak sa mga tao. Kaya nga sinasabi ko, kung makikinig ka sa advice ng mundong ito, maniwala ka sa akin, si Satanas ang iyong magiging Diyos pagdating ng panahon. Mapaparusahan ka pagdating ng panahon. Gawin natin, dito tayo sa pangatlong utos. Igalang mo ang iyong magulang or honor your father and your mother. Diba? Pagiging rebellious. Dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, nung sabi niya doon sa mga inuutos, na mga kautosan ng mga Parisiyo, na sabi niya no, na patungkol sa mga anak doon, sa mga magulang, no, na sabi ng anak, no, na ang ibibigay ko sana sa inyong tulong, kurban ko na sa Diyos. O sa nangangahulugan, ibinigay ko na sa Diyos. Yun yung utos ng mga Parisiyo doon sa mga kanilang anak para sa kanilang mga magulang. So sa daling salita, sa ganong advices, inutos nila kung paano magiging rebelde ang tao, ang anak. Hindi na nila igalang ang kanilang mga magulang. So ngayon, ganun pa rin, ngunit iniba ng konti, pero ang kahulugan, ganun pa rin. Ang mundong ito, nagbibigay ng advice sa mga hangal na mga tao. Anong sabi? Responsibility ng magulang ang paaralin ang kanilang mga anak. Totoo yan. Ngunit, hindi responsibility ng mga anak
na tulungan ang kanilang mga magulang kung may trabaho na ang kanilang mga anak. Yan ang mga advices ng demonic na mundong ito na binigay ng demonyo ng mga advice doon sa mga taong hangal. Bakit? Habang tumatagal at lumilipas ang panahon, ang iyong mga magulang tumatanda at naghihina. Ipagpalagay na natin ang iyong mga magulang, simpleng negosyante lamang. May mga ngalakal, may konting sari-sari store, nagnegosyo ng mga bulaklak, sa palengke, isda, nagtrabaho sa mga office, mga Metroid, o ganun. Nagsisikap ang iyong magulang upang maitaguyod ang iyong pamilya, upang buhayin ka at may mapaaral sa iyo, upang mabigyan ka ng magandang bukas, magkaroon ka ng magandang trabaho na hindi ka matulad sa kanila. Habang tumatagal, lumilipas, ang iyong magulang nanghihina at nanghihina. At kailangan na nila ng gabay at tulong sa iyo. Hindi lahat mayayaman. Siguro ma-apply yun sa mayayaman. Ngayon, dahil nga nakinig sa advice ng demonyo ng mundong ito, ang tao na yon, hindi nagkaroon siya ng trabaho, hindi na niya tinulungan ang kanyang pamilya. Pinabayaan na niya ang kanyang pamilya. So kayong magulang niya, hirap na, pagod na sa pagtatrabaho, gusto na magpahinga, kahit sana, naghihintay na lang sana sila na sana maambunan man lamang or mabigyan man lamang ng suporta ang kanilang mga magulang upang kahit papaano, mahinto na makapagpahinga na sila. Yung iba, farmers. Ngunit nakinig nga sila, hindi na namin responsibility yan. So yung mga magulang, matanda na at pagod na, napipilitan ngayon magtrabaho. Dahil nga, kung hindi sila magtrabaho, pinabayaan na sila ng kanilang anak, mamamatay sila. So maraming mga tao ang gumagawa nito ngayon. So sa daling salita, sa ganitong klaseng uri ng mga advices ng mundong ito na ginagawa ng mga taong ito, ginagawa nila, hindi nila iginalang ang kanilang mga magulang. Hindi nila ino-honor ang kanilang mother and father. So sa daling salita, na itong mga taong ito, patay ang buhay ang katawan, patay ang kaluluwa. Useless ang pagsamba-samba nyo sa Panginoon, pagdadasal nyo, kung hindi nyo naman tinutulungan ang inyong mga magulang. Kahit pa ililihim nyo ito ang mostly sa ginagawa ng mundong ito. Kung makaroon or makadinig kayo o makarinig kayo ng mga ganitong klaseng advice ng mundong ito, i-reject nyo yan kasi demonic advice yan. Kaya nga sinasabi ko kung hindi kayo mamuhay sa salita ng Diyos, hindi nyo intindihin ang kalooban ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, kailanman mamumuhay kayo sa kadiliman sa mga advices ni Satanas at susunod kayo doon sa mga aral at advices ni Satanas. At pagdating ng panahon, magigising kayo doon sa impyerno. Kasi isa sa mga kautusan ng Panginoon na hindi nyo sinunod, lahat ng kautusan ng Panginoon, hindi nyo na sinunod. At lahat ng mga tao na napailalim sa kautusan, napailalim sa kasalanan, mapaparusahan. Yan ang utos ng Diyos at salita ng Panginoon pagdating ng panahon. Kung hindi gigising ang tao. So mag-ingat kayo. Kaya nga sinasabi ko, kung pakikinggan nyo ang mga advices ng mundong ito, mamamatay kayo. Pero kung makikinig kayo sa salita ng Panginoon at isabuhay ninyo at mamuhay kayo dito sa salita ni Kristo at sa ating Panginoon, sa nakasulat sa Biblia, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ngunit, kung iba ang pakikinggan natin at the same time, sumusunod tayo dito, sumusunod din tayo sa mundong ito, you cannot serve two masters. No, so ganun lang kasimple yun. No, so mag-ingat kayo. Huwag niyong aksayahin or sayangin ang buhay niyo dito sa mundong ito sa mga material na bagay na yan na lumilipas. Na pagkatapos niyong mamatay, hindi niyo madadala yan. Kahit pa malibing niyo, isama niyo yan sa hukay. Nanakawin lang yan ng mga tao. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple pag intindi niya. No, so hanggang dito na lang, no, and God bless everyone.